Bata pa lang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya, ang problema sa kanya. Sa totoo lang mababasa naman na lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain noon. Dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrak siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid dahil sa ibang bansa. Kami lang kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa, naisip ko noon. Kapag nag-asawa siya malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko, mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silong mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok tuwing kukumprontahin ko siya. Ay nagsasabi siyang magbabago siya. Aalisin na niya ang bisyo hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin. Nasa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal. Marijuana para maghapon sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine kasama ng asawa at barkada. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero di ko kakayanin kung mapapahamak ka, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na ang droga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Grabe yung AI. Wala yung kanyang kamay. Tingnan. Hindi ko kayang mawala ka sa amin. Naiwala yun. Malalaman mo talaga AI eh. Ayusin mo ang sarili mo, magpagamot, alisin ng droga sa iyong sistema, ay mas naging nakakabahala. Ayusin mo ang sarili mo, magpagamot. Oh, resign ka na, resign ka na. And so that is with regard to yung mga pahayag ni Senator Amy kahapon na addict. Pero ito kasi balikan natin itong si Ping Lacson, kung saan nauna niyang sinabi na kung mag-i-insert ka lang daw sa BICAM, bakit sa BICAM pa daw? Bakit hindi na lang sa NEP, sabi niya? Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Alam daw. I'm not defending the president, Yet you are. It's obvious that you are. Oh. Why would we insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Oo. Sinabi niya yan, mahalata mo talaga ang nagiging protector or defender ng isang tao. Yung sinasabi niya na, oy, walang ganito. Tapos later on, mabubuking mo, mabibisto siya. Like for example, sabi niya, bakit sa BICAM pa insert kung pwede sa NEP? Pero dito, bisto. Dito, kasi sinabi niya yun nung una, di ba? Bumuka agad yung kanyang bibig. Without even knowing, researching, alamin niya, imbestigahan niya kung totoo ba yung sinasabi. Sinabi niya kaagad, dinidismiss niya kaagad na hindi, bakit niya gagawin yun kung pwede naman sa NEP i-insert, di ba?
Pero dito, galing sa kanyang bibig mismo na totoong may insertion sa BICAM. Yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na... Tignan nyo ang word niya kagad, nambintang. Paano mo alam, di ba? Why would you give such word na meron ka ng definition on your own na hindi ka pa naman nag-iimbestiga talaga? Nambintang siya. Unang-una, ito nga, yung sinabi mo na bakit sa BICAM kung pwede sa NEP. O dito, paano na to? Bakit hindi ka nag-sorry? Dapat mag-sorry ka ngayon. Yung sinabi mo na bakit mo sinabi na hindi totoo or bakit sa BICAM siya mag-insert kung pwede naman sa NEP. Diba? 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went... Both of us? So, dalawa lang kayo ni Tito Soto? Nagsarili kayo? Through the list, independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan. Oo. Totoo yung listahan. Ng 100 billion. Oh. Saan in-insert? Saan? Pesos. Saan? Talaga nasingit sa BICAM. Oh! Anong sabi mo dito, uli? Anong sabi mo dito? Dito. Alitin nga natin. Kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP kaya niyang gawin yun eh. Second. Oye, bakit dito, minado ka? O yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. Parang yung a few moments later. Sabi niyo, bakit insert sa BICAM kung pwede sa NEP? A few moments later, 100 billion talagang nasingit sa BICAM. Ngayon, para hindi siya mapahiya, no? Ang kanyang defending ngayon, ang kanyang defense ngayon pala is totoo yung 100 billion na siningit sa BICAM. Pero hindi yon utos ng Pangulo. So yung defense niya ngayon is dinedefend niya yung presidente. Dito natin makikita, why are you so protective of the president? Ibabalik natin sa kanya yung sinabi niya kay Senator Marcoleta. Sinabi niya yun, why are you... Tingnan natin No. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective of the Discayas? So, ibabalik namin yung tanong mo na yan kay Senator Marcoleta. Why are you so protective of Marcos? Kagaya nito, tignan mo yung sinabi ni Senator Amy kahapon, 100 billion. Naaawa pa daw siya sa bangag. Sa adik siya naaawa. Ay, tignan natin. Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid. Diba? Sabi mo? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid. Diba? Nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan na sinisiraan yung kapatid. But not in front of hundreds of thousands of Filipinos. Nakita mo? Naawa pa daw siya sa isang adik. Sabi niya, bakit daw sa public, in front of public or so many Filipinos, sabi. Pero kung nakikinig ka, ewan ko, baka bungol ka. Sabi ni Senator Amy, 3 years. 3 taon hindi sila nag-usap. Ibig sabihin, blocked ang communication sa pagitan nila. Ay ba sino nagbablock ng komunikasyon nila? Kung meron man siyang sasabihin via third party, ang tanong, makakarating ba? May dagdag ba? May bawas ba? So, naintindihan mo yon yung point na ganun? Especially
in a religious gathering. So, para sa akin, napaka-Filipino nun. Hindi natin ugaling Filipino na ganyan. Cannot understand. How should have been it resolved, the problem? I do not know. Oh, hindi mo pala alam eh. Nagmamagaling ka, pero nung tanungin ka anong solusyon, hindi mo alam. But should it be within the confines of the family? Personally sinabi nila? Tayo mga Pilipino, ganun eh, di ba? Kasi masyado tayong closely, knit. Halatado. Why you're so protective? Pamilya. So, pag may away magkakapatid, nire-resolve natin within the confines of the home. Ang galing. Within the family circle, di ba? Pwede maisama yung mga lolo't lola, mga tiyogit-tiyahin, nire-resolve. Pero hindi ganyan. Wala akong makitang ibang motibo other than politics. Politics daw. Which makes it even worse. What does that make with the political standing of PBBM? Nangangalib ba siya dahil sinabi niya? I don't know. Cannot speculate. Pero sa tingin niyo, disappointed din ang sabihin ng Pilipinas? Ako, alam mo, naramdaman ko nung napapanood ko yun. Naawa ko pa kay Pangulo. Hindi ko siya kamag-anak. Hindi naman kami close. Pero naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Natatawa talaga ako. Bigla kang naging protector ng bangag. Naawa ka sa kanya. Nakita mo ba yung sinasabi ni Senator Amy Marcos? Ano sabi niya? Matagal na silang hindi nag-uusap at hindi na nakikinig. Maraming beses, instances na sinabi niya na sinave niya ang kanyang kapatid, nangako na magbago pero never at hindi na magbabago. So ito yung pinaka last resort niya, last na platform niya para sabihin kay Bongbong Marcos. Nakita nyo naman doon sa last part ng kanyang speech kung saan directly calling out ang kanyang ading na tara na, umuwi na tayo. Kaya nga nakikita ko, instead na maawa ka sa taong bayan dahil meron pala tayong pinuno na adik, bangag, doon ka pa kay bangag na awa. Nagsama ba kayo ni Marcos Jr. for so many years? Yang kapatid niya, si ate niya, mula bata magkasama yung mga yan, magkakilala, mga bitukan nila, balon-balunan nila, kilalang kilala nila kung anong daloy ng puso nila, maitim man o hindi. Tapos ngayon naawa ka kay Marcos Jr. Alata ka tuloy na you're so protective kay Marcos. Kagaya ng sinabi mo ito, ibalik ko nga yung tanong sa'yo. No. Why are you so protective of this guy? Why are you so protective? Why are you so protective with the disguise? Balik namin sa iyo yung tanong. Why are you so protective of this Marcos Jr.? Di ba? Yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. No? Di ba protective siya? Bakit ikaw yung nag-a-attest? Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. You are supposed to be in the middle. Nag-iimbestiga nga kayo eh. Kumbaga ikaw yung judge ng bulwagang yan. Pero bakit meron ka ng own judgment? Bakit ikaw yung nag-a-attest na hindi yun totoo? It should be, there will be another person, individual, na kasi pag ikaw bias na pag meron kang sasabihin na ako mismo ang mag-a-attest niyan. Saan mo nakuha yan? Ito, nakuha daw niya kay ano? Yun talaga absolutely untrue or false. Diba? May decision ka na absolutely untrue or false. Paano tayo maniniwala ngayon? As a chairman ng Blue Ribbon Committee, paano na kami maniniwala sa'yo ngayon? Meron ka ng sariling decision. True or completely false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Okay, take note. I received a call from the camp of USEC, former Sec Roberto Bernardo. Call. Tawag. Okay? Tuloy natin. Ang sinasabi niya,
noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Ano? Okay, bago mo pangalanan, ganito kasi yan eh. Sabi mo, nagkwento ka. Ito kwento yung sinasabi mo kasi hindi siya under oath eh. Ang kwento mo ganito. Last Sunday, tumawag yung kampo. Sabihin mo na lang ko, tumawag si Bernardo sa akin. Tumawag. Ang sabi niya, okay, merong insertion na nangyari. Pero, sa pagkakaalam ko, hindi ito utos ng presidente. Ganun ang pagkasabi. Ang tanong, bakit ikaw ang nagsasabi dyan sa Senado na yan? Hindi ba pwedeng sa Senate hearing mo sabihin pero hindi ikaw magsasabi kundi si Bernardo? Bakit? Kailangan kasi merong additional na statement si Yusek Bernardo. Hindi po pwede na yung nauna na niyang affidavit or sworn statement, yun lang yun eh. Kaya nga 'di ba nag-aalala si Senator Marcoleta bakit kukunin agad si Bernardo ni Boying Rimulya, aalisin niya agad diyan sa hearing ninyo. Paano yung hindi pa natin sila maka-counter check or mako-question or ma-interrogate? Aalis na siya agad? So paano 'yan? Baka pagbalik niya iba na naman or may dadagdag sa kanyang sworn statement. So ibig sabihin niyan, for every additional statement, kailangan mong mag-sworn yan. Mag-attest ka na, eto, tama ang aking sinasabi. Kailangan panumpaan niya yun. Kasi may additional eh. Ngayon, ang ginawa mong additional dyan is tawag lang. Pwede pala yun. So, pwede pala tumawag si Zaldico sa'yo. Senator, ito, meron akong sasabihin, 100 billion insertion, utos ng Pangulo. Di ba dinidebunk mo na? Kasi sabi mo, kailangan pumunta ni Zaldico dyan sa inyo para mag-sworn statement siya. Ngayon, ang nangyari sa inyo, parang tropa mo si Bernardo, tumawag nung last Sunday at sinabi na hindi totoo na utos ng Pangulo yung 100 billion insertion. Kaya halatado na protective ka kay Marcos Jr. Tell me I'm wrong with that observation. Mali ba ako doon sa observation ko? Kasi sabi niya dito, even dito, di ba? Anong sabi niya dito? Sabi ko lang, as of now, walang probative value. Kasi hindi naman... walang probative value. Pero yung tumawag lang si Yusek Bernardo, meron ng probative value yun. Pero kay Zaldico, ganitong sabi under niya. oath eh. Yan. So ano yung mga... Walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yan. So ano yung mga... kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala. Narration. Di ba narration lang din yung sinabi ni Bernardo? Kasi tawag eh. Walang under oath dun eh. Additional information yon. So bakit hindi mo pinatawag? Nag-report ka lang dyan o ikaw yung nagre-report? Ikaw ba abogado ni BBM? Undersecretary Adrian Bersamin. Naniwala ka na agad sa sinabi ni Bernardo. Si Yusek Bersamin. Ngayon ilalaglag na nila si Lucas Bersamin. Another fruit fallen from the tree. And that fruit will soon later do what Zaldico did. Sige lang, pagpatuloy nyo lang yan para padagdag ang kakanta. Pagdating ng Pasko, marami nang kakanta ng Merry Christmas at hindi na magiging merry ang inyong pamasko. Sino pa yung pinangalanan? He name dropped the President. He name dropped the President. May probative value na yun sa inyo. Making Zaldico believe na
utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek, Trigib, Olaybar. I mean, dalawang character, Yusek sila, si Olaybar at saka si yung anak ni Lucas Bersamin. Sila ang nagbigay ng ng utos kay Zaldico, na si Zaldico, siya yung chairman ng appropriations. Parang walang probative value yun Parang ang hirap paniwalaan na yung taong may hawak ng budget or may command sa budget, ang nag-uutos lang sa kanya ay yung undersecretary pa. Pwede pa siguro pag ang nagsabi ay si Lucas Bersamin mismo. Ang layo, di ba? O kaya si Bonuan. Pero ito, undersecretary. Tapos naniwala agad itong si Lacson. Sige, lawyering ka pa. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, hirap na hirap kang magtanggol Medyo namimilipit na ang inyong script breakdown kasi nireview niyo yung kanyang notes Sinong nag-review? Binreakdown kasi anyway, regarding the 100 billion, binreakdown kasi nireview niyo yung kanyang notes Nireview niya yung kanyang notes at wala doon yung sinasabi mo ngayon. So, depende pala yung script. Pag merong bagong pasabog, dadagdagan ninyo yung script. This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now ilalaglag niyo si Lucas Bersamin? the acting. I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway. Lagi siyang tumitingin kay Soto By that itself, talagang tag team ito Team up tong dalawang to na tignan ninyo within over the weekend, ni-review nila yung sinasabi daw kuno nitong si Bernardo. Kumbaga, lahat ng ginagawa nila, team up sila para medyo maganda yung flow ng kanilang script. Ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan. Nakakatulog ka pa ba? Mr. Senator. Kasi, ang breakdown ng 100 billion, hindi po totoo yan. So, gospel truth na yon sa'yo. 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. 81 billion. Pati yung math mo, hindi tugma. Yung 29 billion. 81 plus 29. Hindi na yun 100 billion. Ano yun? May kickback ka rin? Other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, hindi na nagtutugma o namimilipit, namumulupot na. Yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigay niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so wala 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. Naghatid daw ng pera. Bakit ka maghatid ng pera sa undersecretary? Not to the President, naghatid sa undersecretary. Very big question yan sa atin kasi by virtue of the authority or the power, di ba meron tayong sinusunod kung sino yung mas malakas, kung sino yung mas mataas sa posisyon. So, parang mas malakas na ngayon yung Yusek kaysa doon sa secretary or kaysa doon sa chairman ng appropriations. Aba, parang ang hirap itong paniwalaan And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. Galing talaga ng mga to. Kasi ano to itong dalawang na-mention na ito yung isusunod na pakakasuhan. Susunod yan. Ginawa nila na yan kay Bonuan, kakasuhan din nila yan. And
more or less, baka pati itong si Lucas Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that So, alam mo nyo, the more you talk, the more na nahuhuli kayo sa sarili ninyong bibig. Bakit ka mo? You're mentioning 8 times deliveries or 8 million in 8 deliveries, parang ganon. So, kino-confirm mo yung sinasabi ni Zaldico na merong deliveries na nangyayari. Di ba? Ang arrangement nila is may tigisa silang armored van. Armored van. May armored van si Yusek Olaybar. May armored van siya. Magpapark sa basement ng Diamond Hotel. Darating yung van driven by Olaybar. And possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Alaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made. Ito yung sinasabi natin, the more you talk, the more na nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Bakit? Diba, sabi, saka na muna kasi hinuhuli pa si PRRD. Diba doon sa isang nilabas ni Zaldico na picture, anong date noon? March 11. Confirmed. Ano ba masabi natin dito? Ikaw na mismo, chairman ng Blue Ribbon Committee, ang nagsabi niyan. Saka na, kasi 'di ba yung time na yun, ano yun yung date na yun na sinasabi, March 11. Tapos sabi mo ngayon, pinapakuhan na yung doon, saka na daw kasi hinuhuli pa si PRRD. Kailan ba hinuhuli si PRRD? 'Di ba March 11? The same date doon sa pinakitang picture ng Malimaleta. Doon sa isang picture doon. To Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila. Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan nagka-bol-bol na. Daw nila initially was pati yung date mo nagka-bol-bol, I will identify anong date yan. Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the President. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. Huwag kang masyadong halata. And that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, meron akong notes dito Grabe, no? Bilis nakarating kay Marcos Jr. Talagang they're doing anything and everything just to save
yung si Marcos Jr. Sabi niya, last quarter Pwede ba yun, di ba? Di ba dapat independent ngayon, dapat. ng 2025, most likely last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2025, last quarter. Yusek Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare Of course, along with Yusek Cabral, kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bunuan na mag-prepare ng listahan. Requested for list of projects. Siya nagpe-prepare Of course, along with Yusek Cabral. Ito lang let's have a little bit of observation dito, no? Kasi yung BICAM niyan, ginagawa yan sometimes or somewhere in December. Parang gano'n kasi yung mga November, yan yung mga mga deliberations, mga gano'n from September or even as early as August. So, yung BICAM usually normally December na yan Tapos pipirmahan na lang ng December 2024 Tapos pipirmahan na lang ni Marcos Jr. Kaya lang, I think he should have been signed. Dapat pinirmahan na niya ng I think mga bandang December 10 or December 20, parang ganon, 2024 Pero nagka-issue nga dahil mayroong blankong items. So, ang sabi ng Pangulo during that time, pag-uusapan daw nila ng kanyang mga mga team or economic team, parang gano'n, pag-uusapan nila. Kaya pipirma niyan dapat ng December 30, 2024. Pero ang nangyari, napirma na yung December 30. So tapos na yun, nagkaroon na tayo ng budget for 2025. Aprobado na yun, di ba? Ngayon, titingnan ninyo, ang sinabi niyang isang instance dito, pinapakuha yung mali-maleta o pera nung time na yon ni Olivar o ni pangalan yung Undersecretary Bersamin. Kasi matagal na raw doon. Pero anong sabi nila, saka na kasi inaaresto pa si PRRD. So March 11, 2025 na yun. Ibig sabihin, may pera na during that time. So, ano implication nun? Nakalusot. Hindi po ba? Yung sa BICAM, a small committee, ilan lang ba yung mga nandyan? Ilan lang ba yung mga involved dyan? Kung titignan natin dito, sa bicameral, andyan si Grispo, andyan si Chis Escudero, andyan si Jinggoy, andyan si Win Gatchalian, andyan si Joel Villanueva. And si Gatchalian moved to approve the final budget version. Si Joel Villanueva seconded the motion to adopt the budget. Senate President dito si Chis Escudero. Si Zaldico, siya yung chairperson. And Martin Romualdez participated in final approval. Si Libanan has minority, Suarez, deputy. So, ito yung mga involved sa BICAM. So, kung involved itong mga to sa BICAM, anong implication nun? Ibig sabihin, hindi po pwede na hindi alam ng Pangulo kasi after ng approval, final approval under BICAM, bicameral meeting, sila din lang naman nandyan, di ba sa BICAM na yan? After ng approval nila dyan, saka pipirmahan ni Marcos Jr. o pipirmahan ng Pangulo. So ngayon, paano nangyari na hindi alam ng Pangulo ang insertion dyan? Tell me, paano hindi alam? The mere fact na nung March 11, may budget na. May budget nang lumabas, may pera na. Kumbaga, depende kung kailan nila yun ilalabas, depende kung kailan nila gagamitin or ibubulsa. Pero meron na, March 11, na ibig sabihin nakadaan na yan sa approval from the BICAM to the signature of the President last December 30, 2025. So by January 20,
last December 30, 2024. So by January 2025, may pera na. Ang mag-download lang ng pera at kukunin na lang yung mga pera na yan. Diba? So doon pa lang, yung mga pinagsasabi ni Lacson at ni Zaldico, si Lacson mismo nagko-confirm. Ang ginagawan lang ni Lacson, tinatanggal niya sa picture yung presidente. Which yung presidente ang pinaka-ultimate na approval ng budget na yan. Kasi hindi naman mangyayari yan kung walang pirma ng presidente. Hindi yan magiging GAA. Hindi yan magiging batas. Siyempre gagawing batas yan bago ma-release yung pera. So ano yung sinasabi niya na bakit daw ilalagay? Unang sinabi niya, bakit ilagay pa sa BICAM, insert sa BICAM kung pwede sa NEP? Upon his own findings, ngayon sinasabi niya na totoo na may nangyaring insertion ng 100 billion pero hindi po ito ipina-insert or utos ng Pangulo. Kasi sino inuuto mo? Diba? Ikaw nga mismo nahuli sa sarili mong bibig eh. You are known to have a reputation of being a very good investigator for all those years, decades. Tapos, sinisira mo lang yung credibility at reputation mo just for protecting the leader who is drug addict. Nasisira na. I mean, ang tanong ko na lang sa'yo, Senator Lacson, ilang maleta kaya ang i-allocate sa'yo? Yun na lang ang pinakatanong ko sa'yo kasi, di ba? Even doon sa kanilang mga investigation, just like for example, Garjola. Bakit nga naman wala si Garjola? Garjola kasama din nila Martin Romualdez at Zaldico yan. Tama nila yan. Sa budgeting, ano ba yung function like for example ni Garjola? Tagabili yan eh. Tagabili ng project. Bibilhin niya yung project at siya yung project doon sa line items ng budgeting, ng budget. Like for example, sa NEP, okay? Bibili yan sa line item. Ito, proyekto, bilhin ko to. Tapos, ibibenta niya sa mga contractors. Doon siya yayaman. Ang tanong, hindi ka makakabili ng project sa line items na yan kung hindi papayag yung may hawak ng budget. Sino yon? Martin Romualdez at si Zaldico. Ibig sabihin kailangan nila dito ng connivance. Ang tanong, nasaan yung like si Garjola? Tingnan ninyo ito. Tingnan nyo. Ito, report. Senador. Bumibili raw ng DPWH project si Congressman Edwin Guardiola at binibenta ang mga ito ng may patong sa mga contractors. Iyan ang findings ng Rappler matapos ang 3 buwang pag-iimbestiga sa di umano'y modus operandi niya sa Kongreso. Sa totoo lang nakapagtaka kung bakit hindi pa siya nababanggit sa Independent Commission for Infrastructure o di kaya ay sa mga pagdinig sa Senado at Kamara dahil supposedly ay open secret sa political circles yung pagiging DPWH operator niya. Nasa 100 tao ang kinausap namin. Kalahati sa kanila nagamit namin para sa storya. Dahil sa sensitibong nature ng issue, karamihan sa kanila ay pumayag lamang magsalita basta hindi namin sila papangalanan. 2 House insiders galing sa magkaibang partido ang nagdetalye sa amin sa magkahiwalay na interview ng alleged na galawan ni Guardiola. Ang tawag nila sa kanya, funder. Bumibili raw siya ng project allocation sa mga gatekeeper ng budget. Sino yung mga gatekeepers? Sino? Yan Particular 2 tao. Yan. Si Romualdez, ayan. At saka si Zaldico. Sila yung gatekeeper talaga dyan. Senador, House leaders, at DPWH insiders. Sila ang mga may kapangyarihang magpasok ng line items sa national kapangyarihan magpasok ng line items sa NEP. Yan yung sinasabi natin. Expenditure Program. O sila ang mga may kapangyarihang magpasok ng line items sa National Expenditure Program o General Appropriations Bill. Ang presyo ng proyekto, 15% hanggang 25%. Kung 100 million pesos halimbawa ang isang flood control project, maglalabas daw si Guardiola ng 15 to 25 million pesos na cash advance. Kapag nabili na niya ang line item,
siya na ang may control kung sinong contractor ang mananalo. Ibebenta niya ang proyekto sa willing contractor for 30% of the project cost. So sa isang 100 million peso project, kailangang magbayad ng contractor ng 30 million pesos para siguruhin ni Guardiola through his DPWH network na si paying contractor ang mananalo. Pero para hindi pa kailaman ng district congressman rig yung bidding proyekto, mag-offer siya ng 5% parking fee. Diyan pa lang halos kalahati na ng total project cost ang hindi napupunta sa aktwal na pagtatayo ng istruktura. Grabe, no? Sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating mataas na kahoy Mayor Jay Ilagan parehong sinabing totoo ang pagiging big buyer ni Guardiola. Sabi ni Ilagan sa amin noong Oktubre, inamin daw ito ni Guardiola sa kanya noong magkaibigan pa sila. Si Leviste naman ini-insist na si Guardiola ang actual proponent ng road project sa bayan ng Tui sa Batangas at hindi ang tinalo ni Leviste noong eleksyon na si Eric Buhain, ang dating congressman ng Okay, yan yung sinasabi natin eh. Na talagang kapag insider ka, 'di ba? Insider eh. Ikaw mismo nakasama ka doon, nakita mo. Kaya itong si Zaldico, paano natin masasabi na hindi totoo yung kanyang mga sinasabi? Kung insider siya, mismo siya ang involved, mismo siya ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Eh, 'di ba? Yun nga ang sabi ni VP Sara, 'di ba? Sino? Dalawang tao lang. Nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, nagulat si VP kasi hindi niya alam yung persentuhan. Hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Yan mismo, experience mismo ni VP. Gusto palang chap-chapin yung budget ng DepEd. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Sa kanila yung 10 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila
doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. What? So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Yun lang? Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Grabe. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Grabe Pagdating pala talaga, namin no? sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education. Anong mga to? Totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion Hindi totoo. ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Good. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Hindi. Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Good. Hindi galing sa amin yan. On record yun. Nabisto. Makikita nyo sa mga videos. Nabisto Balikan nyo yung mga House. videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. Agoy. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion. To cut that story short, with regard to budgeting, gusto nilang tanggalin sa picture si Martin Romualdez at saka si Marcos Jr. Doon sa liability, gusto nilang tanggalin yon. At ilalagay lang nila from Zaldico pababa. Yun lang ang gagawin nila. Kagaya nito, tingnan nyo si Puno na to. Punong-puno ng kasinungalingan. So if I were to ask you now, which is true? Because there seems to have been a pivot. Nung una, si Congressman Toby Tiangco nag-expose. Ay, wala na yan si Tiangco. Wala na yan. Sabi niya, nahuli niya ang insertions ni Zaldico. Pati si Martin Romualdez kasama yan sa ni Toby Tiangco. Nagtataka lang ako ngayon. Sinisave niya si Marcos Jr. saka si Martin. Remember? He said, nagpasok si Zaldico ng 12, 13 billion sa isang distrito sa Mindoro. Dun sa kabilang distrito, 14 billion. Tapos ipinresenta niya sa Senado, bawat distrito ang projects na recommended ni Zaldico na ipinasok niya. Right? So, ang tanong ko sa inyo, sir, because you told me on Head Start, Karen, during the 2025 small committee meetings, only Zaldico and former Senate President Chis Escudero were speaking. Kayo po nagpaputok nun eh. Grabe, bakit sila lang? So, ang tanong ko ito, sir, ano ang totoo? Si Zaldico ba talaga ang nag-i-insert lang ng lahat? Totoo ba ang insertions niya? Because at the end of the day, there is an issue with the 2025 budget. We can't have imagined all of this. So, sino ba talaga, sir? Well, of course, Zaldico cannot alone. Parang si Marcos Jr. niya. Well, ayan, sign yung pagsisinungaling yun eh. Insert these things, no? Because again, it is a bicameral committee. So it had to be him and the former Senate President, Chis Escudero. Yun lang? I think to all of us in Congress,
That's clear. We know the procedures. We know the way meetings are conducted. Yeah. What Toby Chanko had, I understand, was some kind of a data piece, no? Parang sila lang daw. Bawat distrito yes, po, isa po he got the list. Kasi So sila lang daw dalawa. Pero syempre, ang pinaka main player dyan, si Zaldico at saka si Martin Romualdez. Although nandito yung mga iba Grace po, Chis Escudero, Jingo Estrada, Win Gatchalian. Sila po yung final touch na nagpirma niyan. Pero doon sa small committee, si Zaldico, Martin Romualdez, Suarez, Don Gonzales, Tel Kimbo, kasama si Grace po. Yan, I believe, mga kasama doon sa small committee. Kaya nga, nakakahiya, nahihiya sila, na wala silang mapatunayan kasi sabi ni Marcos Jr., hindi abot ng Pasko, merong magki-Christmas magpapasko sa kulungan. At gusto nilang sampulan by having Zaldico, lalo na nung nagsalita si Zaldico. Hanggang Zaldico lang to pababa Zaldico pababa. Wala na. Huwag na tayong umasa na si Martin Romualdez o kaya si Marcos Jr. Wala, hindi na to Yan ito. Gathering evidence, sifting through testimonies of witnesses, the Office of the Ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges in connection with serious irregularities uncovered in a major flood control project in Oriental Mindoro. Criminal informations have now been filed in Sandigan Bayan against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, including the Regional Director, Assistant Regional Directors, Project Engineer, Materials Engineer, and Chiefs of the Quality Assurance, Maintenance, and Design Divisions. Alam nyo na. Kaya, ano pa ang maasahan natin? Kahit na gano'n kahit sino pang lalabas dyan. Zaldico, Amy Marcos, kung meron pang susunod dyan. In fact, kahit yung mga pinagsasabi ni Chavit mabigat-bigat din mga yun kung tutuusin. Lumabas si Chavit, lumabas si Zaldico, lumabas si Amy Marcos. Para sa kanila, wala. Kasi nakita niyo kung paano dumipensa, paano naging protective itong kagaya nila Claire Castro. Na to the rescue, wala pang minutes, nandyan na sila, press con na kaagad. At babalik ta rin nila yung sitwasyon. Gaya yung sinabi ni Lacson, un-Filipino daw, very un-Filipino. Tapos sasabihin naman nung itong si Marcos laban sa Marcos. Taas ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi na gumagamit ng droga si Pangulong. Alam niyo, nakakahiya. Pwede pa siguro ma-take yung unit team, yung naghiwalay na yung unit team, yung Marcos at Duterte. Pero ito, Marcos versus Marcos. It doesn't give a good reflection outside yung international scene. Mga spectators, nagmamasidyan sila. This will give a very bad connotation na hindi maganda mag-invest sa Pilipinas. Bongbong Marcos at ang First Family. Agad pumalag ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano sabi ni Congressman Sandro at ano naman ang tugon ni Senator Amy? Jiggy, bago ko nga sagutin yan, ilatag muna natin itong mga paratang na binitawan ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Pakinggan natin itong bahagi ng kanyang talumpati. Napakinggan na natin yan. Jiggy, bumelta nga sa kanyang tiyahin itong si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni presidential son na iginagalang niya ang naging papel ng kanyang tiyahin sa pagtulong niya sa kanyang noong nagsisimula pa siya bilang public servant. Ano sabi niya? For her to betray her own family brings a lot of pain to me. As a consequence of my respect to her giving me my start in public life. Hindi. I mean, nababanggit mo yung betray? Alam mo ba yung ibig sabihin ng betray?
Alam mo ba yung pakiramdam ng betrayed? Kasi ganun ang ginawa ninyo sa pamilyang Duterte. And now you have the guts to tell na nasaktan ka dahil betrayed yung family ninyo. Unang-una, sino yung traitor? Ito ngang respeto niya kay Senator Amy, yung dahilan kung bakit masakit sa kanya ang aniyay pagtataksil ng senador. Di ba masakit? Masakit din daw para kay Congressman Sandro na makitang bumaba ng ganito si Senator Amy at umabot pa sa puntong gumamit na nga ng kasinungalingan. Kailangan nyo kasing bumaba. Alam mo kung bakit? Kasi nararamdaman na ng taong bayan, we on the ground, nararamdaman namin yung epekto ng pinaggagawang korupsyon ng gobyernong ito. So si Senator Amy bumaba sa ground at nakisama, nakiusap or kinausap ang mga tao sa baba. Anong pinagsasabi mong bumaba? Yung kanyang sinasabi mong pagbaba sa level? Hindi yun eh. Bumaba siya sa taong bayan para magdulot ng destabilisasyon at isulong yung sarili niyang ambisyong politikal. Destabilisasyon eh. Kayo nga mismo nagdi-destabilize ng sarili niyo. Dagdag pa nga ni Sandro, yung paulit-ulit na paratang daw ng paggamit ng droga sa First Family ay hindi lang mali kundi mapanganib at irresponsable. Lahat daw. Alam mo, hindi na yan maulit. Once na kayo ay nag-hair follicle test, yun yung mag-i-stamp na, ay oo nga okay. Negative. Pero yung binabalandran nyo yung negative na ano lang yung kinuha nyo lang yan, pwede nyo mang bayaran yung ano dyan, yung nag-test dyan, testing center. Pwede man yun. Pero pag hair follicle, mahirap yan. Daw nitong sinabi ni Senator Amy ay walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. At maanghanga ang huling mensahe ni Sandro sa kanyang tiyahing si Amy. Hindi raw ito asal ng isang tunay na kapatid. Pero sinagot... Alam nyo, hindi yan asal. Ang pinaggagawa nyo, hindi yan asal ng isang tunay na Marcos. Actually, you were given the chance to redeem the name Marcos. Pero anong ginawa ninyo? Ngayon mas nalaman ng taong bayan kung ano ang asal ng isang tunay na Marcos, which is kayo ay walang utang na loob. Kayo ay mandarambong, magnanakaw. Kayo ay matapobre. Lahat ng negatibo nasa sa inyo na. Agad yan ni Senator Amy. Gusto lang daw paingayin ito ni Congressman Sandro yung usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni PBBM. Mas manghang yung banat yung balik ni ni Senator Amy kasi okay, magpa-DNA test ako. Kayo naman magpa-hair follicle test kayo. Hamon nga ni Senator Amy handa siyang magpa-DNA test pero dapat daw magpa-hair follicle test ang First Family. Jiggy. Marian, anong reaksyon ng ibang kongresista sa isyong ito? Anyway, hanggang doon lang. Pinakita ko lang yung estilo ng kanilang, maleta kasi yung kapalit. Kaya kahit masira ang reputasyon nila, they are known of superb intelligent investigator, superb intelligent lawyer. Magagaling yung mga ngayon actually. Kaya lang dahil sa maleta, kahit magiba, masira ang kanilang imahe, gagawin nilang lahat ng kasinungalingan. Halata kukunot yung noo nila, gagaralgal sila, yung umiiba yung kanilang boses, halos mangisay sa kanilang pagpapawis. Para lang madepensa yung nagbigay sa kanila ng maleta. So, gawin si Lacson. Bakit daw insert sa BICAM kung pwede sa NEP? Pero later on, napahiya siya kasi hindi mo may kakaila. Sabi nga ni VP Sara, nasa papel. Hindi ko kailangan ng corroborative statement or nandyan sa papel mismo. Nung nakita ni Lacson na nandyan sa papel yung sinasabi ni Zaldico na insertion, ano yung banat niya? Instead na mag-sorry siya, kasi dinideny niya, sinasabi niyang sinungaling si Zaldico, aminin niya na nagkamali siya, inamin niya na may 100 insertion sa BICAM, oo nga, pero ang depensa niya, hindi ang presidente ang nag-utos niyan. At ang nag-utos daw o nagsabi yung 2 Yusek, hello, paano na kami maniniwala sa inyo? Sirang-sira na kayo. Sige,
Ano pa? Depensa pa, anti-clear.